sa simbahan. Kaya kakanta na kami lahat. Yung ama namin, lahat, kakanta na kami. Pagka malapit sa simbahan. Ang isang nakakakilabot no, na katotohanan, parang patay talaga. Inililibing, binuburol, pinapabanguhan. Siyempre, tayo na makikita ko yung santo na yun, na iniisip ko na hindi ko gagalaw siya, na hahatakin niya ako, ganun-ganun. Kasi Kasi Jeffrey, Reynaldo Celestial Vital. Tapos birthday ko, September 26, 1953. Tapos trabaho ko, nagme-maintenance ng puntod ng mga patay. Hindi magtrabaho ko rito, 8 taon. Tapos, natanggal ako. Dati ako naglilibing kami ng patay. 5:30 narito na ako. Tapos, pagdating ko ng mga 9:30, umuwi na ako. Tapos kinabukasan ulit. Puro 5:30 yun. Hindi na ako bumabalik ng hapon. Ano lang, umaga lang ako. Umaga lang ako naghahanap buhay. Sabi nung may-ari, Alan, wala kami trabaho. Pandemic. Hindi nakakabayad sa amin ng alaga. Alaga mo. Kunyari ko, may alaga. Pagtitirit. Ako nag-aalaga. Alaga ako ng alaga. ako po si Andre Vilimpante, 18 years old. Isa po akong sakristan sa Torsula Parish sa bayan ng Binangonan, Rizal. Nung nagpunta kami mahal na araw ng mama ko, Good Friday, sumusunod kami sa mga santo. Tapos nung time na sinabi ng mama ko na maaga kami uuwi dahil maabutan kami ng gewang-gewang, nagtaka ako. Tinanong ko yung mama ko na ano yung gewang-gewang, mama? Nung naabutan kami nung gewang-gewang, tinuro niya po sa akin yung gewang-gewang. Nung nakita ko po yung yung gewang-gewang na yun, natakot po ako nun. Kasi syempre, parang bagong sama lang po ako nung mahal na araw na nun. Natakot po ako nun kasi marami pong tao tsaka nagkakagulo po. Nakita ko po yung na sinasabi nilang Santo Enchero ng mama ko, na yun nga po, na akala ko totoong bangkay na yung nililibing nila. Every time na makikita ko yung santo na yun, iniisip ko na hindi ko gagalaw siya, na hahatakin niya ako, ganun-ganun. Kasi pag sinasama ko yung kuya ko sa pagsisimba, lagi niya ako tinatakot na pag hahawakan ko yung paa niya, sabi daw gagalaw daw yan, na sabi hihilahin ka na yan, sasama ka na niya sa loob, kasi nandun siya sa loob ng parang salamin. Tas ayun, doon ko talaga na ayoko lumapit sa kanya talaga nung bata ako. Ako si Laura Kasusagi, isang mother butler ng Santa Ursula since 2005. So, bigla na lang siya lumalabas sa phone, sa cellphone, sa FB. Tapos, simula lagi ko na siyang nakikita. Ngayon nagkaroon ako ng sa kanya ng parang, hindi na rin mo doon. Gusto ko siya lagi siyang, kada may pupuntahan akong simbahan, siya yung lagi ko pinupuntahan.
Santo Sepulcro. Kasi bisita iglesia, hinahanap ko talaga sa Santo Sepulcro. Talagang nilalapitan ko siya. Ang Santo Entierro, yung imahe ni Kristo na nakahiga at nababalutan ng kumot na panlibing ay ang depiction ni Jesus noong siya ay inilibing nung ibinaba sa krus tapos dinala sa libingan, binalutan ng pabango at ng kumot na panlibing. At ito, syempre nagpapakita sa Jesus na patay. No? Ang prosesyon nga mismo, ang tawag dito ay prosesyon ng pagdilibing. No? Merong mga matatandang imahe ng Santo Entierro na talagang nakapako pa kapag Biyernes Santo tapos tatanggalin yung pako, ililibing. Ito ay yung ritual ng pagdilibing ay napaka-solemne, napaka-tahimik, madamdami. Yung parang maiiyak ka talaga at ramdam mo na patay ang Kristo. So, nung matend ako ng mahal na araw nung sakristan ako, parang doon ko lang na-realize na na marami tao talaga na gustong sumama sa Santo Entierro hanggang madaling araw, hanggang makabalik na simbahan. Ang binibigay kong dasal na, ayun nga, sana makasama ko pa na matagal yung mama ko kasi simula nung pumanaw yung papa ko na inisip ko na sino at tata yung padre de pamilya sa amin kasi ayun nga nahihirapan yung mama ko minsan kasi pinagdadasal ko talaga sa Santo Entierro na bakit yung papa ko pa bakit na siya pa yung kinuha kasi 5 kami magkakapatid na ang hirap kasi yung mama ko lang nagpopursige sa amin kasi kami nag-aaral pa kami. Kasi ang tatay yan na manata. Tinuli ko lang yung panata. Maraming doon naman. Hihiling ka na gano'n. Gano'n ko wala akong anak. Hiling ako. Nananaman ako magkano. Binigyan ako. Tayong mga Pilipino, kilala talaga tayo sa matamis at malalim na pagdedebosyon sa Katolisismo, sa Diyos at sa kanyang mga banal. Kung aaralin nating mabuti, yung kaugalian nating ito, siguro nagsimula pa kahit bago dumating yung mga Kastila. Bagamat hindi pa tayo Katoliko noon, yung ating mga ninuno, relihiyoso na sila. Meron sila mga Diyos-Diyosan, merong Diyos sa pag-aani, ganyan. Napapatunayan na nanunuot na sa buhay ng mga Pilipino yung debosyon. Hindi lang siya basta ginagawa sa ganitong panahon, hindi lang siya kung maisipan. Siya ay bahagi na ng buhay, kultura, kahit nga wika, nasa wika na natin, nasa buhay na natin, basically. Nang lumayo na yung devotion ko sa Santo Entierro na parang kinalimutan ko na talaga yan kasi maraming pumapasok sa isip ko na parang sinisisi ko talaga si Lord nun pagkawala ng papa ko kasi marami na talaga akong expectation na ganito na nung buhay pa yung papa ko na marami kami magagawa talaga. Tapos yung anak mo isa may kasakit, tinutulungan na. Parang yung anak ko na-depress. Yung aming inaano, ibigis siya, gano'n. Basta kami, puro healing ka. Ilang akin. Kaya ako 68 na ako. Natrabaho pa rin ako. Na akala ko talaga na nagiging na ako kay Lord na parang na ako sa kanya, sasaway ko ng mga utos niya. Tapos pag-uwi ko, marami talaga naghihintay, parang may naghihintay talaga sa akin. Parang akala ko pinabayaan na niya ako. Nung nung bumisita ako sa Santa Ursula ulit, tapos nilapitan ko yung Santo Entierro.
doon ko na-realize na hindi niya talaga pinabayaan. Tapos inisip ko na kaya talaga niya ginawa sa papa ko. May plano talaga sila sa papa ko. Kaya ayun. Ano ba ang naaalala ninyo kapag sinasabi natin na yung pananampalatayang Katoliko natin, no? Katolikong Pinoy. Kapag sinasabi tungkol sa pananampalatayang Katoliko, ano ba ang naiisip agad natin? Siguro naiisip agad natin, no, yung pagdarasal natin, pagrorosaryo natin, mga debosyon natin, mga Bible meetings natin, online recollection. Pero naiisip din ba natin yung tamang pamumuhay ay malaking parte ng ating pananampalataya? Ay, tayo po, hindi tayo pwede mawalan ng pag-asa. Lagi po tayong manalig sa Panginoon. Kasi nandiyan lang po parati. Lagi ka lang magdasal. Yun lang pawit mo, nasa bahay lang ako. Dasal lang ako nagdasal mo, yung kasagsagan ng COVID. Lahat kasi ito nakikita exterior manifestations. Walang masama doon. Pero ang pinaguhugutan dapat, ang batis ng lakas o ng inspirasyon ay sa personal na malalim na pag-unawa, bakit namatay si Kristo para sa akin? Paano nga ba mabuhay ng maganda? Paano nga ba mabuhay ng tama? No, yun ang papel ng pananampalataya sa ating buhay. So, faith and life. At tinuturo sa atin ito na ang ating pananampalataya ay hindi lang nagtuturo sa atin kung paanong magdasal ng tama, no, not only worship, although most of the time when we think of our faith, naiisip agad natin, no, yung worship, no, yung ating worship life. Nung time na yon ay naisip ako nung habang nagdadasal ako sa kanya. Nung araw na down ako, yung kahit patay si Jesus, yung pag nakikita ko yung mga mata niya, tapos tinititigan, para bang mas binubuhay niya yung devotion namin sa kanya. Kasi alam niya na hindi tayo pinabayaan. Namatay siya para sa atin. At mahal niya tayo. Para bang bayani kung tawagin siya ganun. Namatay siya kasi gusto kanyang iligtas yung pag-asa pa sa puso mo. Kaya ang masasabi ko na yung devotion na meron ako, susulitin ko talaga to. Malaki yung maitutulong niya para sa akin.